Hala, ano ito? Grabe naman ang balitang ito patungkol sa magkakapatid na Bombay Sisters. Sa muling pagbisita nga ng K-Boys on mission sa mga dating beneficiaries nito para muling kamustahin itong sila Boninay. Mga dating Kalinga dancers, ay naaktuhan nilang nandoon din si Kulot na isa sa mga Bombay Sisters. Ngunit may masamang balita ito para sa K-Boys. Dahil sa paglaya ng tatay ng Bombay Sisters ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari mula sa tatay at anak nito na si Kulot. Mapapanood nga natin dito sa Kalinga clips na ito mula sa vlog ng second YouTube channel ni Kalinga Prab na Rabmatubang Vlogs. Kulot hindi maiwasang maiyak dahil sa ginawa ng kanyang tatay sa kanya noong siya ay natutulog sa kanyang kwarto. Ikinwento pa umano ni Kulot na first time daw itong ginawa at nangyari na lasing ang kanyang tatay. Hindi na nito na ituloy pa ang mga sumunod na pangyayari dahil naging emosyonal na ito sa pagsasabi ng mga tunay na pangyayari. Narito at panoorin natin ang buong salaysay ni Kulot sa K-Boys on Mission. Natakot ka mag-open? Hindi man po, okay man na po. Ano ba yung kailan lang yun? 16 po ata. Noong February 16? Opo, siguro. Traumatic. Hindi niya nalilimutan. Di, anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo nun? Ano po? Una po, siyempre po, natakot. Ano ka ba ganun? Natulog ka? Ano po ako nun nang tulog po ako nun? O di paano ka na gising ka lang? Di, anong ginawa mo nung nagising ka na? Nag-cellphone po ako nun kasi ito. Hindi mo, hindi ka sigaw, hindi ka Hindi po. Parang ka lang, nagising ka na lang. Parang, inano mo na away ka. Pero, ano yung napag-usapan niya yung papa mo? Kasi, hindi kasi yun, yung basta-basta kasi. Kumbaga, hindi mo alam kung kung maulit, kung mahirap kasing kasi kumbaga naunahan na, kumbaga parang nakakatakot kung anong usapan niyo ni papa mo. Yun na nga po, na parang, sa bahay na lang po siya, hindi, ako na po yung nagsabi na wag na po siya mag-alis ng bahay. Tapos yun po, tapos sabi niya hindi na daw, parang sasala na lang natin siya. Nag-usap na din po kami ng Edna kahapon. Ni Tita Edna? Ano sabi ni Tita? Nag-offer po siya na mag-stay daw po sa dyan. Kasi may mga, doon? May mga apartment pang baga doon. Parang may mga dorm para sa mga scholars talaga. Ginawa talaga yung para sa inyo. Yan ang naramdaman mo. Kasi ang tagal din nawala ng papa mo tapos meron na nangyari. Anong naramdaman mo? Ano po, nagtatampo po kayo. Hindi ka nagalit? Nagalit po pero naging sa akin po ng pangasit. Kumbaga, siya? Napatawad mo kaagad? Kumbaga, paka-umaga kinausap ka niya kaagad, sorry siya. Tapos parang after nun, okay na sa'yo? Ano man lang po gusto ko lang po, kumbaga po, gusto ko lang marinig yun sa inyo. Yun lang. Di, anong explanation ni papa mo? Ayaw ko sabihin. Ayaw mo sabihin? Kumbaga, kasi yan, sa totoo lang, mabigat yan Bigat. Kumbaga, yan yung mga pangyayari na hindi mo makakalimutan basta-basta. Wala ka namang ngayon, hindi ka naman na, kapag ka, komportable ka pati, hindi ka naman natatakot. Kasi kung hindi, syempre, katulad nga nung sabi ni Tita Edna, pwede ka naman may space naman dun sa church, pwede ka naman dun. Kung hindi ka komportable. Tinanggap mo ba yung offer ni Tita Edna? Sabi ko po kay Ma'am Edna
masabi ko muna po kay ate. Ano po, kahapon po sana mapunta po ako sa Laweho, masabi po ako kay ate sana. Tapos ano po, nagaling po ako sa bahay nila Ma'am Edna. Nakauwi po ako ng 5 na kasi sabi po ni ate, bukas na lang daw po ako mapunta. Kaya pagkatapos ko po sana dito kala Alaysa, mapunta po ako dun kila ate. Kala... Ate siya na po sa Laweho. Maano ka dun? Maano po, yung mapunta po nung about to sa offer po nila Edna. Kumbaga... Ang paalam ka. Paalam ka. Kasi kumbaga ano din yun eh. Para din sa safety mo. Para makaiwas din. Kasi syempre, hindi mo naman alam. Ano baga. Kahit syempre sabihin natin na nag-sorry na. Kumbaga, nag-usap na. Di mo rin kasi alam eh. Di mo alam ang mangyayari. Kasi nagawa na eh. Kumbaga, para din naman na din yun sa'yo sa pag-iingat mo. Kumbaga, bata ka pa pati. Syempre, inaalagaan natin yung ano mo, mental health mo. Siyempre, gusto din namin bilang mga sa Kalingap, kumbaga okay yung mental health mo kasi nag-aaral ka eh, scholar ka. Kumbaga kapag kasi andun ka lang sa inyo, siyempre baka di ka mahirapan ka makatulog, di ka mahirapan makatulog. Ano po, pag mga bandang mga matri na po nagkakalising po. Nagising ka parang di ka na kasi parang Unsafe. may ka na din, may kumbaga yung instinct mo ba yung isip mo may na grabe grabe sa tagal ng panahon na tao doon na hindi kayo nagkasama-sama ngayon. Pag nagkasama-sama kayo ngayon, ganun pa yung nangyari. Kumbaga syempre naman, kumbaga bilib din ako kaya po mga Kalingap kay Kulot. Talagang grabe din yung pagmamahal niya and pag-intindi niya at pag-unawa niya sa kanyang ama. Paano mo nagawa yun na kumbaga ibaliwala na lang nangyari? Parang Paano mo na-handle yun? Na-handle yun? Sa mga kapatid ko. Ay, naiiyak. Di anong sabi ng mga kapatid mo? Ba't paano mo na Okay lang. Sige lang. Ano yung kapatid mo? Anong sabi ng mga kapatid mo? Nagalit po sa ate. Ate Shena mo? Kaya siya madalas na pumunta din ngayon. Okay. Kasi si Ate Shena mo, yun yung nagtayong nanay niyo eh. Kumbaga, talagang magagalit yun. Pinangalagaan niya kayo, syempre. Sobrang hirap na maging nanay at tatay sa mga kapatid niya. Kumbaga, yung pagiging dalaga niya, hindi niya na na-enjoy eh. Naging na siya magulang ninyo. Kaya hindi mawawala talaga kay Ate Shena mo na magalit. Anong sabi niya ate mo? Yun nga po, nagpunta po kami ng kanaman ng papa. Tapos kinausap din po ni papa. Okay man na po kasi nagkausap-usap man na din po ang mga kapatid.